Paano ba natin masisigurado na ang Panginoong Hesus talaga ang priority natin sa buhay? Magandang tanong ba yan? Tanungin natin itong tatlong ito para malaman natin. Is Jesus present? Yan ang una. Nasa iyo ba ang Panginoong Hesus? Siya ba ay present at aktibong kumikilos sa iyong buhay? Siya ba ay nananahan na sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito? Kaibigan, kapag wala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, ay mali na agad ang prioridad mo sa buhay at magkakaproblema ka. Kapag wala ang presensya niya sa iyong buhay, ay hindi mo maiintindihan ng mga spiritual na bagay. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Ang sabi diyan ay kapag hindi ka pinananahanan ng banal na Espiritu, ay hindi mo maiintindihan ang mga panuntunan na sinasabi ng Diyos mula sa kanyang salita. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na pang-eternal o yung pang-walang hanggan. Kapag wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ay hindi mo mamahalin ang mga tamang bagay. Ang mas mamahalin mo ay ang mga bagay ng mundo. Sabi sa Mateo 6:24, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaibigan, hindi pwede magmahal ng dalawang bagay ng sabay ang ating puso. Meron at meron itong mas pipiliin. Meron at merong mas matimbang. Kung hindi pa nananahan ng Panginoong Hesus sa iyong buhay, ay mas mamahalin mo ang mga bagay ng mundo. Pero kung siya ay present sa iyong puso, ay matututo kang magmahal sa Kanya ng higit sa lahat ng bagay, kasama na ang material na bagay. Sabi sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ng mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Kaibigan, hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos, pero ang mas priority mo ay ang makamundong bagay. Kaya kung wala ang presensya ng Panginoong Hesus sa iyo, ay imposible na magkaroon ka ng peace at joy sa buhay. Sabi ni A.W. Tozer, trying to have happiness, peace, without a sense of God's presence is like trying to have a bright day without the sun. Kaibigan, kahit kailan na hindi ka makakasumpong ng kapayapaan nang hiwalay sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ni William Law, if you have not chosen the kingdom of God first, it will in the end make no difference what you have chosen instead. Now, kung sinasabi mo na ang Panginoong Hesus ay nasa akin na, siya ay present na sa buhay ko, ang sunod na tanong ay, is Jesus prominent? Siya ba ay totoong nakikita sa iyong buhay? Obvious ba siya? Halata ba na ikaw ay pinananahanan niya? Kaibigan, kung prominent siya sa buhay mo, ikaw ay nagiging ilaw sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang asawa mo ay mamamangha sa pagbabago mo. Magugulat siya sa passion mo na makilala at mapaglingkuran ang Diyos. Ang mga anak mo ay lumalago dahil sa iyong pangunguna. Ang mga kamag-anak at kaibigan mo ay nai-influence mo sa paggawa ng tama. Sabi sa Mateo 5:14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ay prominent sa buhay mo, ay hindi mo ito maitatago. Sa tuwing pumupunta ka sa isang lugar na merong kadiliman, ay nakikita nila ang iyong kaibahan agad. Kapag merong grupo ng mga tao na nagsasalitaan ng laban sa kapwa nila, ay nakikita nila na iba ka. Kasi ang lumalabas sa bibig mo ay mga positive. Kapag may mga taong may conflict, ikaw ang peacemaker. Kapag may mga mahal ka sa buhay na nag-aalala at nawawalan ng pag-asa, ay umiilaw ka dahil nakikita nila sa iyo ang Panginoong Hesus na pinagtitiwalaan mo. May mga missionary sa China ang nag-aral ng kanilang lengguwahe. At doon sa classroom ay pumasok ang kanilang teacher. At hindi ito nagsasalita, ang ginagawa lang ay umiikot ng umiikot sa bawat rows ng upuan nila. At maya-maya ay nagtanong, meron ba kayong napansin sa akin? Tahimik ang lahat kasi hindi nila alam ang sagot
hanggang merong isang estudyante ang sumagot, "Ma'am, napakabango ng inyong perfume." Tapos nagtawanan sila. Sabi nung teacher, "Yun ang gusto ko talaga mapansin nyo. Kasi matatagalan bago nyo matutunan ang Chinese language para makapagbahagi ng mabuting balita. Pero habang hindi pa kayo natututo, ay hayaan nyo na ang inyong bango ang maamoy nila. Na ang kalidad ng inyong buhay na mapagmahal ang makita nila bago pa kayo matutong magsalita ng Chinese." At alam mo kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Humahalimuyak ba ang bango ng kalidad ng aking buhay sa ibang tao? Kung ikaw ay nagsasabing tumanggap na sa Panginoong Yesus, ay nakikita ba sa iyong pagsasabuhay ang larawan ng Panginoong Yesus? Sabi ni Oswald Chambers, "Your priorities must be God first, God second, and God third, until your life is continually face-to-face with God." Pangatlo, kung present sa iyo ang Panginoong Yesus at prominent din siya sa iyo, ay ang pangatlong tanong, is Jesus preeminent? Siya ba ang pinakamataas sa iyong buhay? Siya ba ang pinakamahalaga? Siya ba ang pinakamamahal mo? Kaya nga kung ang Panginoong Yesus ay preeminent sa iyo, ay magagawa mo na siya ang iyong gawing priority. Ang ibig sabihin ng preeminent ay walang tatalo. Siya ang sovereign sa iyong buhay. Kapag siya ang pinakamataas, ay siya din ang King of Kings at Lord of Lords ng iyong buhay. Sabi sa Colossians 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Kapag sinabi mo ang Panginoong Yesus ang preeminent, siya ang ulo ng iglesia at siya ang pinakamataas na authority na dapat sundin. Ang ibig sabihin pala ay kailangan nating ibigay ang ating best sa Kanya. Kasi hindi niya deserve ang paglilingkod na pwede na. Hindi pwede sa Kanya ang trabahong minadali. Hindi pwede sa Kanya ang tira-tirang time, talent at treasure. Hindi pwede sa Kanya ang minimum effort. Sabi ni Billy Graham, "When we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal to live for Jesus." Grabe, kaibigan, ang Panginoong Yesus na ba ang nabubuhay sa iyo? Grabe, na-realize ko, kung ang Panginoong Yesus ang preeminent, He has the first of our time. Siya ang una sa ating oras. Nakakalungkot, marami ang nag-iisip na kapag Sunday lang preeminent si Lord. Pag Monday through Saturday ay ako na bahala. Mali kaibigan, kapag ang Panginoong Yesus ang preeminent, ay ang lahat ng ating panahon ay sa Kanya. Kaya nga sa lahat ng ginagawa natin sa eskwelahan, pamilya, trabaho, ay ipakita natin sa Diyos na siya ay preeminent. May nagsabi, Jesus is the bread of life. If you're starving, maybe it's because you're only eating once a week. Kaibigan, tuwing kailan ka kumakain ng salita ng Diyos? Isang beses lang ba sa isang linggo? Pag Sunday lang ba? Kaibigan, magiging malnourished ka. Kailangan mo makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng kanyang salita araw-araw. Hayaan mo na siya mismo ang magpakain sa iyo araw-araw. Hindi lang ang pastor, hindi lang ang iyong D-group leader. Pwedeng umaga, pwedeng hapon. Ang point ay gawin mo itong habit at ipakita mo sa kanya na siya ang preeminent sa buhay mo. Siya ang nakakasakop sa lahat ng area ng buhay mo. Now, hindi lang siya ang una sa ating oras, kung hindi He has the first of our talents. Kaibigan, kanino mo pinapagamit ang iyong talent? Bukod sa ating trabaho, ay ginagamit din ba natin ang ating mga kakayanan para sa kanyang kaharian at kanyang kaluwalhatian? At panghuli, kung ang Panginoong Yesus ay preeminent sa ating buhay, ay He has the first of our treasure. Siya din ang una sa ating kayamanan. Sabi sa Kawikaan 3:9-10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at taapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Narealize ko hindi problema ang pera. Hindi problema kung 3 ang kotse mo. Hindi problema kung mamahalin ang cellphone mo. Hindi masama magkaroon ng boyfriend at girlfriend o asawa. Ang problema ay kung ano o sino ang priority mo. Sino o ano ang treasure mo sa puso.
Kung yan ang priority mo, yan ang treasure mo, ay automatic hindi na ang Panginoong Yesus ang preeminent sa buhay mo. Halimbawa, nandito siya, number 1, top number 1. Pero kapag merong iba, binababa mo ang Panginoong Yesus at tinataas mo ang bagay na iyan sa buhay mo. Sabi ni William Barclay, it is not the things which are obviously bad, which are dangerous. It is the things which are good, which are dangerous. For the second best is always the worst enemy of the best.